Welcome sa ating Morning Habit, Kape at Kwento, Episode 2, Part 3, Praise God! Sa ating mga viewers, kamusta na po? Dalangin na sa maayos kayo at ligtas. Isang pagpapalang araw para sa ating lahat. Kape po tayo. Black coffee po. Balik po tayo sa ating topic. No? 5 beses sinabi ni Lucifer sa kanyang sarili. No? Makibasa po kayo sa aking text sa Isaiah 14:13-14. Palagi mong sinasabi, aakyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Itatayo ko ang aking luklukan, uupo ako sa ibabaw ng bundok sa hilaga. Sa dakong pulungan ng mga Diyos, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Hindi pa paghihimagsik at rebelyon ang inugali ni Lucifer sa harapan ng Panginoon, no? Pinagmalaki niya, pinagmayabang niya ang kanyang kagandahan, kanyang katalinuhan, kanyang kalakasan, no? Ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya naging loyal and faithful sa Panginoong Diyos. Imagine, sinama niya yung 1/3 ng mga anghel para lang magrebelyon din sa harapan ng Diyos. Hindi natin alam kung paano niya kinumbinsi ang mga anghel na yon para sumama sa kanya. No? Hallelujah. Makikita natin ang totoong hangarin ng puso ni Lucifer sa Mateo 4:1-11. No? Makibasa kayo sa akin. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Dooy 40 araw at 40 gabing nag-ayuno or nag-fasting ang ating Panginoong Jesus. Nasa laman na po siya. Okay. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito ay dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa batuhan. No? Sumagot uli si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa verse 8, pagkatapos nito, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. No? Hindi pwede manalo o magwagi ang pagtutukso o ang panlilinlang ni Lucifer. Dahil alam ni Jesus kung sino siya, no? Nagkaroon siya ng counter attack, no? Yung word of God ibinato din niya kay Lucifer. Tayo din mga Kristiyano, pag ang mga tukso, ang mga kasalanan ay lumalapit sa atin, magsabi tayo ng mga salita ng Diyos, no? Mag-usal tayo, manalangin tayo ng salita ng Diyos para ang mga tukso, ang mga kasalanan ay hindi nagtatagumpay sa ating buhay, no? Nakita natin ang katotohanan lumabas, no? Sa puso ni Lucifer na nais niyang magkaroon ng sariling kaharian na siya ang sasambahin at yuyukuran at kikinlalaning Panginoon. Siguro inggit na inggit si Lucifer, no? Nung makikita niya ang Panginoong Diyos na nakaupo sa trono, sinasamba ng mga nilalang, ng mga anghel, no? Pinupuri siya araw-gabi ang kanyang karangalan, kagandahan, kanyang kaluwalhatian. Sabi ni Lucifer sa kanyang sarili, ako din! Gusto ko rin yan. Gusto ko rin yan. Nagkaroon si Lucifer ng envy, no? O paghahangad, pagkainggit.
Yung mga ugaling yan, tandaan natin, masasama yan dahil may kahahantungan yan, no? Balik tayo. No? Tama lang ang hatol ng Diyos kay Lucifer, no? Inuhulog siya sa kalangitan at hanggang doon sa kalaliman walang hanggan, no? Sa lawang apoy ng impyerno na kung saan doon siya maghari kasama ang kanyang 1/3. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa Isaiah 42:8? No? Balik po tayo kay Isaiah. Hallelujah. 42:8. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaring umangkin sa aking kaningningan, ni makaagaw sa aking karangalan. Ito ang gusto ni Lucifer, no? Makihati, makaagaw sa kaningningan at karangalan ng Diyos. Pero hindi ito pwede sa harapan, sa presensya ng Diyos. Kasi doon sa kalangitan, malinis, banal, no? Tapat, no? Totoo. No, sa presensya ng Diyos, walang kasalanang namumutawi, walang kasalanang tatagal, no? Hallelujah. Hallelujah. Sulyapan po natin ang kalangitan at kung paanong ang makapangyarihang Diyos ay sinasamba ng mga nilalang doon. Sa Revelation o Pahayag 4:8-11. No? Punta tayo sa Revelation sa huling-huling aklat. Hallelujah. Sabi dito, walang tigil ang pag-aawitan nila araw-gabi. Sabi niya, banal ang makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Oh, hallelujah. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat, sa nakaluklok sa trono ang nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatanda naman ay nagpatira pa sa harapan ng trono at sinamba ang nakaluklok doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Inalay nila ang kanilang korona sa harapan ng trono at sinabing, Aming Diyos, aming Panginoon, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. No? Ito'y nakikita ni Lucifer. Ito'y nakikita ni Lucifer na nangyayari ng pagsamba sa kalangitan. Hallelujah. Tingnan din po natin ang lugar ng kalangitan, ang bagong langit at ang bagong lupa. Hallelujah. Pahayag o Revelation 21 verse 1. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at wala na rin ang mga dagat. Hallelujah. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahin siyang kasama sila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at sila'y magiging Diyos niya. At papahirin ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak, sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. No? At pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay at sinabi sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng mga magtatagumpay. At ako na may magiging Diyos nila at sila na may magiging anak ko. No? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapapasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ang mga suwail na to na gumagawa ng kasalanan ay isasama
doon sa impyerno kasama ni Lucifer. Hallelujah. Ito din ang itsura ng kalangitan, no? Hallelujah. Ang lungsod doon ay lantay na ginto, no? Puro gold ang kalsada, no? Nadedekorasyonan ang pader ng mga mamahaling bato. Kaya bawal ang magnanakaw doon, no? Mga mamahalagang bato, mga mahihiyas, no? Maganda sa mata, no? Ang pinto ay yari sa perlas o gate of pearl, no? Hindi na kailangan ng araw doon o buwan upang liwanagin ang lungsod sapagkat ang kaningningan ng makapangyarihang Diyos ang nagbibigay liwanag doon. At ang ilawan ay si Kristo Jesus, no? Sa liwanag nito, lalakad ang mga tao. Walang bagay na magdumi sa paningin ng Panginoon. Ang mga gumagawa ng kahiyan, ang mga sinungaling, no? Yun lamang nakasulat sa aklat ng buhay ang makakapasok doon at iniingatan ng kordero, no? May requirement po ang pagpasok sa kalangitan. Sabi dito, sa verse 27b, ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok doon. Sino po yung kordero? Ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay si Jesucristo. Kaya po siya napako sa krus ng Kalbaryo upang ialay ang kanyang buhay na pantubos ating mga kasalanan. Nais niyo po bang pumasok sa kaharian ng langit? Nais niyo po bang isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? No? Kung panahon na at oras na na malagutan na ang ating hininga at magpantay ang ating mga paa, no? Makakasumpong tayo ng kapahingahan sa presensya ng Diyos. No? Makakapahinga na tayo sa lahat ng ating mga gawain. Nakakapagod ang lupa, no? Nakakadrain mula sa kaisipan, sa kalakasan, no? Sa araw-araw na ginagawa sa kalupaan. Kailangan natin ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-asa. Mananalangin po ako para sa inyo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, banal, totoo, tapat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga magaganda mong plano sa aming buhay. Panginoong Hesus, pumasok ka sa aming puso. Maghari ka sa aming buhay upang maranasan namin ang mga magagandang bagay na inilaan mo doon sa kalangitan na walang hanggan. Doon ay wala ng luha, sakit, karamdaman, wala na ring kamatayan. Ang lahat ay nagsilipas na. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay upang maranasan namin ang pagbabago na dala ng kaligtasan mo. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa aking mga viewers na inusal, no? Pinanalangin ang salitang yan, inilagay sa kanilang puso, tinanggap nyo na po ang Panginoong Hesus at ang inyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Magpatuloy lang po tayong gumawa ng mabuti, itakwil ang masama. Hallelujah. Hallelujah. Stay blessed. Biyaya, pagpapala, katotohanan ng ating makapangyarihang Diyos ang sumaatinawa sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, ang Panginoong Diyos. No? Purihin siya magpakailanman. Amen. Until next episode, salamat po sa inyong pagsama. Bye-bye. Ingat po.